Narinig mo na ba ang nagkukunwaring patay? Kapag nagkukunwaring patay ang possum para iwasan ng mandaragit, ginawa ng Ukraine ang isang katulad na bagay. Sa lungsod ng Siversk sa Donetsk, pero may kakaibang paraan. Hindi tumakbo ang possum pagkatapos magkunwaring patay. Ipinakita nito ang pangil at malalaking kagat sa militar ng Russia. Akala ng Russia ay panalo na sila sa Siversk. Ngunit naging bitag ito ng Ukraine na nagdulot ng matinding problema sa tropa ni Putin. Noong Disyembre 3, iniulat ng British Broadcasting Corporation na kinumpirma ng Ukraine ang pag-atras ng kanilang sundalo mula Siversk. Nagpahayag sila na ang desisyon ay para mapanatili ang buhay ng sundalo at kakayahan sa labanan dahil sa malaking kalamangan ng Russia sa bilang ng tao. Nalaman natin na patibong pala ang hakbang na ito na naipatupad na, ngunit hindi alam ng Russia. Tatlot kalahating taon nang binobomba ng Russia ang maliit na lungsod na ito, na nasa unahan ng fortress belt ng mga pinatibay na lungsod na kailangang pabagsakin ni Vladimir Putin para angkinin ang Donetsk at Donbas. Isa-isang ipinadala ang mga sundalo para masaggasaan ng depensa ng Ukraine. Noong Oktubre, ang ikatlong pinagsamang sandatahang hukbo ng Russia na sumakop sa lungsod ay nagtamo ng 1,055 casualty. Matapos sakupin ang Toretsk, ginawang gilingan ng karne ng Ukraine ang Siversk, pero nabara ito dahil sa dami ng sundalo ni Putin. Sa huli, nanalo ang Russia. Bumagsak na ang biktima sa kamay ng mandaragit at nagkaroon ng pagkakataon ang mandaragit na magpakasawa at punuin ang tiyan bago ito lumipat sa susunod na biktima. Pero hindi ganoon ang nangyari. Kahit labis nang napinsala ang Siversk, nananatili pa rin itong mahalagang asset ng militar ng Ukraine. Ang mga tagapagtanggol doon ay nakalaban na ng libu-libong tauhan ni Putin. At habang nagdiriwang ang mga natitirang Ruso sa kanilang tagumpay, hindi nila alam na ginawa lang nila ang eksaktong gusto ng Ukraine na gawin nila. Hindi na kailangang ipagtanggol ng Ukraine ang Siversk. Ginawang bitag ito na magpapalala ng pagkamatay ng mga puwersa ni Putin. May bagong taktika ang Ukraine na ginagamit nila sa Siversk. Abangan para malaman ito. Ngayon, silipin muna natin ang mga kaganapan sa Siversk. Ayon sa ulat ng Sky, hindi tunay na tagumpay ng Russia ang nangyari sa Siversk. Taliwas sa ipinapakita ng Ukraine sa lungsod. Naging lason itong kalis para sa mga sundalong Ruso na naipadala roon. Ginawang bitag ng Ukraine ang lungsod kaya walang takas. At ganito ito gumagana. Ang Siversk ay nasa pagitan ng Liman at Lysychansk sa direksyon ng mga teritoryong Slavic. Nasa linya rin ito papuntang mga pangunahing lungsod ng Donetsk Fortress Belt tulad ng Sloviansk at Kramatorsk na kailangang pabagsakin ng puwersa ni Putin para makuha ang Oblast at Donbas. Nagbibigay rin ang Siversk ng maraming taktikal na bentaha para sa sinumang puwersang may kontrol dito. Ang lungsod ay nasa mataas na lugar. Ibig sabihin, nagkakaroon ng springboard ang mga puwersang sumasakop dito para ilunsad ang kanilang mga pag-atake. Mahalagang sentro ito ng lohistika dahil pinadadali ang pagtawid sa ilog Sversky Donetsk at malapit sa mahahalagang daanan ng transportasyon na target ng Russia. Siguro nagtataka ka paano mabibitag ang lungsod na ito laban sa mga puwersa ng Russia. Sa unang tingin, ideal na sakupin ng Russia ang Siversk sa kampanya nila sa Donetsk. Hindi napansin ng Russia na ang pagpapadala ng tropa sa mataas na posisyon ay parang tabak na doble ang talim. Oo, ang ganitong posisyon ay mainam para magsimula ng mga pag-atake at magkaroon ng magandang tanaw sa natitirang bahagi ng labanan. Ang taas ay magiging kapaki-pakinabang lang sa Siversk kung hawak ng mga mananakop ang magkabilang gilid. Alam mo ba kung ano ang kulang sa Russia? Kung hindi nila kontrolado ang magkabilang gilid ng Siversk, nagpapadala lang sila ng tropa sa mapanganib na lugar. Iyon ay inilalagay sila mismo sa daraanan ng mga puwersang Ukranyano. Natutok ang mga mata sa Siversk. Matagal nang naunawaan ng Ukraine ang mga posibleng kahinaan ng Siversk bago pa man nila inalis ang kanilang mga puwersa mula sa lugar. May mga palatandaan noon pa na inihahanda ang lungsod para sa malaking pangyayari. Tandaan na hindi nagtayo ang Ukraine ng karaniwang depensa sa Siversk, gaya ng ginagawa nila sa bagong estratehiya para sa mga lungsod. Halimbawa, sa iba pang malalaking pamayanang nakuha ng Russia sa Ukraine gaya ng Marinka at Avdiivka, itinuring ang lungsod bilang hiwalay na kuta ng depensa. Lalaban ang Ukraine hanggang sa huli at magwi-withdraw lang kapag wala ng ibang opsyon
kundi kamatayan para sa mga sundalo. Pagkatapos, lilipat ang mga umaatras na tropa sa susunod na pamayanan, magpapalakas ng depensa at ipagpapatuloy ang labanan. Pagkatapos ay uusad ang Russia. Iba ang Siversk ayon sa New Sky. Tinuring na lang ang Siversk bilang bahagi ng mas malaking labanan. Kapag sumulong ang kalaban dito ng walang protektadong likuran at gilid, maaari silang tambangan ng artilyeriya, drone, pag-atake, at maputol ang supply ayon sa ulat ng outlet. Kulang sa proteksyon ang puwersa ng Rusya sa pagpasok sa Siversk. Ang kakulangan ng proteksyon ay dahil sa matinding depensa ng Ukraine para sa Siversk. Matagal na binumba ng Rusya ang lungsod at maraming sundalo ang namatay. Nang magtagumpay ang mga puwersa ni Putin, sila ay labis na napagod. Nahinto ang komunikasyon dahil nawala ang mga unit at tinatarget ng Ukraine ang utos na punong himpilan. Ang mga sundalong pumasok sa Siversk ay hindi na mukhang mananakop, kundi mga pagod na natira mula sa mas malaking puwersa. Nasira rin ng Russia ang sarili dahil sa labis na pagsira sa Siversk. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation, halos di na makilala ang Siversk bilang lungsod. Winasak ng artilyeriya at airstrike ng Russia ang mga dating infrastruktura doon. At nagkamali ang Russia nang hindi nito sinubukang sakupin ang mga nakapaligid na rehiyon, na mataas din ang lugar at kontrolado pa rin ng Ukraine. Habang pumapasok ang mga grupong Ruso sa Siversk, agad silang napunta sa open area ng putukan ayon kay Newsky. Agad na napakinabangan ng Ukraine ang lugar matapos bumagsak ang Siversk. Pagsamahin mo ang heograpiyang napag-usapan na natin at ang kontrol sa putukan, at makikita mo ang pagkakabuo ng bitag ng Ukraine. Ayon kay Newsky, ang Siversk ay nakaayos na lahat ng daan at supply route papunta rito. Lalo na ang ginagamit ng Russia ay abot ng artilyeriya at drone ng Ukraine. Pareho na silang kayang umupo sa mga mataas na gilid na hindi pa nasasakop ng Russia at paputukan ang Siversk kahit kailan nila gusto. Ang manggangaso ay naging biktima dahil ginamit na laban sa kanila ang mga taktikang ginamit ng Russia sa pagsakop ng Siversk. Lalong nahihirapan ang Russia habang lumalalim ang kanilang puwersa sa lungsod. Habang mas lumalalim sila, mas lumalaki ang target na kayang tamaan ng Ukraine. Booking ang likuran ng Russia, kaya madalas nakakatama ang Ukraine ng 2 sa isang tira bawat araw. Siyempre, hindi rin tinutulungan ng Russia ang sarili nito. Ang kasalukuyang taktika nila ay nagpapadala ng mga tropang sumasalakay patungo sa target, na sinusundan ng suporta ng mga armored na sasakyan. Ang problema sa paraang ito ay umaasa ito sa mga grupong sumasalakay, na kadalasan ay naglalakad lang para umusad. Hindi mangyayari sa Siversk ngayon dahil sa mga drone at artilyeriya ng Ukraine laban sa mga puwersang sumasalakay ng Russia. Balita, ulat ng Sky, ay tila sumasampa sa isang conveyor belt na diretso silang dinadala sa limot at hindi makausad ang mga armor kahit kaunti. Alam ng mga operator ng tangke at sasakyan ng Russia ang mangyayari sa kanila kapag naabot sila ng drone ng Ukraine. Noong Abril 24 pa lang, 65% ng mga nawawalang tangke ng Russia ay sinira na ng mga drone. Walang paraan ang Russia para suportahan ang kanilang mga tropang umaatake sa Siversk hanggat hindi nila naaayos ang mga problema sa gilid ng lungsod. At masyado silang naging makitid ang pananaw para lutasin ang problema bago bumagsak ang lungsod. Hindi ito haka-haka. Bagamat tahimik ang Ukraine sa plano nila sa Siversk, nalantad ito ng open source intelligence project. Naipit ngayon ang Russia sa sunod-sunod na atake sa kanilang bodega, base at lohistika, na may ilan na kaugnay sa pagtatangkang mapanatili ang Siversk. Nang nakuha nila ang lungsod, ipinakita ng drone footage ng Ukraine na tinatamaan ng kamikaze attack ang mga sumasalakay na tropa ng Russia sa mga kalsada at industrial na lugar. Saan man sila magpunta, ayon sa New Sky, ang mga ganitong uri ng taktika sa labanan ang eksaktong tinatalakay namin sa The Military Show. Mas marami kang malalaman kaysa sa mga headline lang kapag kami ang nag-uulat ng totoong nangyayari sa Ukraine. Pindutin ang subscribe para laging nauuna sa balita, para malaman mo pa ang mga bagay tulad ng sasabihin namin sa iyo ngayon. Ang nakikita natin ngayon sa Siversk ay hindi na nakakagulat, lalo na sa mga talagang nakatutok. Balik ito sa nabanggit namin sa video. Ang bagong estratehiya ng Ukraine na tumutulong wasakin ang mga sundalong Ruso kahit naniniwala ang hukbo ni Putin na tagumpay na sila. Iniulat ng Forbes ang estratehiyang ito noong Enero 16. Ang susi rito ay ang tactical na pag-atras sa Siversk noong Disyembre.
Sabi ng analyst ng Forbes na si Vikram Mittal, gumagamit ang Ukraine ng defensive tactics para lokohin muli ang militar ng Russia. Ang una sa mga taktikang ito ay may kaugnayan sa mga nakita natin sa at paligid ng Siversk sa loob ng mahigit 3 taon. Ang Ukraine ay nagtayo ng mga depensa tulad ng anti-tank na kanal, konkretong bunker, minahan at drone wall sa paligid ng mga pamayanan na target ng Russia na tinatawag na kill zones. Dinisenyo ang mga depensang ito para wasakin agad ang maraming mananakop bago sila makaatake sa mga lungsod gaya ng Siversk. Ang tanging kahinaan ng mga depensang ito ay limitado lamang ang mga ito. Hanggat may sapat na sundalo si Putin na maipapadala, hindi maiiwasang bumigay ang mga ito. Mas gusto ng Russia ngayon ang assault group na may 50 hanggang 60 sundalo ayon kay Mittal noong Enero 16. Pag nakalusot ang infantry ng mga grupong iyon sa depensa ng Ukraine, pagod na sila. Pero inaasahang lalaban pa rin hanggang mamatay laban sa mga unit ng Ukraine sa likod ng kill zone. Dito binabaliktad ng Ukraine ang sitwasyon. Kapag inaatake ang posisyon ng Ukraine, agad umatras at pansamantalang sumuko ang mga puwersa nila. Pag-urong ng Ukraine, sunod-sunod nilang inaatake ng drone, mortar at artillery ang dating posisyon na nagdudulot ng malaking kaswalti sa mga Rusong sumakop, ayon kay Mittal. Ganyan ang nangyayari sa Siversk ngayon. Sa ideal na sitwasyon, mapipilitang umurong ang natirang puwersang sumakop sa lugar dahil sa mga patibong. Pagkatapos, babawiin ng tropang Ukraine ang teritoryong isinuko nila. Iyan ang nakita natin sa lungsod ng Kupiansk sa Kharkiv, kung saan ang Ukraine ay mula sa muntik ng mawalan ng kontrol sa lugar, ay ngayoy kontrolado na nila ang 70% nito. Ito, hindi tiyak kung mababawi pa ng Ukraine ang Siversk dahil sa patibong nila. Kahit hindi mabawi ng Ukraine ang lungsod, maaari nitong gamitin ang susunod na mga linggo o buwan para sirain ang puwersang sumasakop na dadaan dito. Kung pumalpak ang plano A, ang plano B ay pilitin ang matinding pagkalugi sa kalaban. Siguraduhing magbayad ang Russia ng mataas na halaga sa dugo at bakal para sa bawat tagumpay na makukuha nila. Mahalaga lang ang halagang iyon kapag umabante ang Russia mula sa Siversk. Ipapaliwanag namin kung bakit maya-maya lang. Kung layunin ng Ukraine na pahinain ang kalaban, nagtagumpay sila dahil kaunti lang ang napapala ng Russia kapalit ng maraming sundalo at gamit nilang ipinapadala sa Ukraine. Sabi ng politiko noong Oktubre, maraming sundalong Russian ang namatay kapalit ng maliit na tagumpay sa unang 8 buwan ng 2025. Ayon sa ulat, 281,500 at 50 sundalo ang nawalan ang Russia. Mahigit 86,000 at 700 sundalo ang napatay sa labanan. Halos walang naging kapalit. Ayon kay Oleksandr Syrskyi, ang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine noong panahong iyon. Mahirap pa rin ang sitwasyon sa harapan. Patuloy na sumusulong ang kalaban sa mga pangunahing direksyon, partikular sa Pokrovsk at Dobropilya na mga direksyon. Sa ibang mga direksyon, ang sitwasyon ay nailalarawan ng mababang intensidad ng mga operasyon ng labanan. Kontrolado natin ang sitwasyon, sabi ni Syrskyi. Ang Institute for the Study of War or Institute for the Study of War ay bahagyang sumang-ayon sa pagtatayang ito ilang buwan matapos, habang itinuro nito na nawalan ang Russia ng daan-daang libong sundalo noong 25 upang makakuha ng mas mababa sa 1% ng Ukraine. Kasama sana ang Siversk sa tagumpay, ngunit alam nating hindi pa rin ligtas ang lungsod para sa mga puwersang Russian. At lalala pa ang sitwasyon para kay Putin. Noong Enero 1 iniulat ng Kyiv Post na itinakda ni Mikhailo Fedorov, bagong ministro ng depensa ng Ukraine, na target ng Ukraine na pumatay ng 50,000 sundalong Ruso bawat buwan sa 2026. Ang dahilan kung bakit, para mapilitan ang Russia na sumuko at tanggapin ang kapayapaan dahil sa taas ng halaga ng digmaan. Ayon kay Fedorov, iyan ang layunin ng Siversk Trap at iba pa. Maaaring makabalik ang Ukraine at mabawi ang mga nawala nito. O kaya naman ay magdulot ito ng sobrang pinsala sa militar ng Russia na mas tatagal pa kaysa inaasahan ng Kremlin bago sila makausad sa ibang lugar. Iyan ang nagbabalik sa atin sa Kramatorsk. Habang magiging malaking tagumpay para sa Russia ang Siversk dahil sa mga estratehikong dahilan. Ang pangunahing dahilan kung bakit gusto ni Putin ang lungsod na iyon
ay dahil mas napapalapit siya sa kakayahang magsimula ng mga pag-atake sa Kramatorsk. Ayon sa News Sky, ang bitag sa Siversk ay nagpapabagal sa opensiba ng Russia patungong Kramatorsk, Konstantinivka aglomerasyon. Ang ganitong uri ng pagkaantala ay hindi katanggap-tanggap kay Putin. Noong 2026 lumabas ang balita na nagtakda siya ng Abril na deadline para sakupin ang buong Donetsk. Ang deadline ay mahirap paniwalaan at katawa-tawa dahil kailangan pang sakupin ng Russia ang mga lungsod tulad ng Kramatorsk bago bumagsak ang Donetsk. Pagpapakitang tao lang ito ni Putin, hindi praktikal. Ipinapakita niyang makapangyarihan ng Russia kahit tinatamaan ng artilleriya at drone ng Ukraine ang mga sundalo nito. Sa Siversk, nagtakda siya ng deadline dahil umaasa siyang kapag may negosasyon sa kapayapaan, lalo na sa United States, magmumukhang totoo ang target na Abril. Kung may naniniwala sa target, mas bukas sila. Para mapilitan ang Ukraine na ibigay ang Donetsk, kailangan ni Putin ang pagsuko dahil alam niyang hindi kakayanin ng Russia na ipagpatuloy ang ginagawa roon ng matagal. Noong Nobyembre, iniulat ng The New Voice of Ukraine na ayon sa Institute for the Study of War, sobrang bagal ng pag-usad ng Russia sa Donetsk, kaya posibleng abutin ng mga taon bago nila makuha ang buong oblast. Noon, malapit nang makuha ng Russia ang Sversk at kontrolado na nila ang 6% ng Okrovsk sa frontline. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabagsak ang Pokrovsk at napupuksa ang mga sundalong sumusugod sa Siversk at Kramatorsk. Mas akma sigurong taon kaysa buwan. Ibig sabihin gumuho na ang panlilinlang ni Putin sa Donetsk. Hindi pa nababanggit na mas mahirap sakupin ang Kramatorsk kaysa Pokrovsk o Sversk, kasama ang Kramatorsk at Slovyansk sa Donetsk Fortress Belt. Ang dalawang lungsod ay may pre-war na populasyon na halos 200,000 na nagpapakita ng laki nila. Ang Okrovsk ay may 60,000 populasyon bago ang digmaan at ang Sversk ay may 10,000 residente. Mas maliit ang mga lungsod na ito kaysa Kramatorsk at ilang taon bago nasakop o kunwaring nasakop ng Russia ang mga ito tulad ng Pokrovsk. Sa patuloy na labanan, hindi agad mababagsak ang Donetsk sa 2,000 at 26. Malinaw na ito. Malaking hadlang pa rin ang Kramatorsk kahit sinusugod ito ng Russia. Ayon sa ulat ng Army Inform, nagpapadala ang Russia ng mga assault group. Kadalasan ay 8 hanggang 10 sundalo, pero minsan 2 o 3 lang, para makapasok sa lungsod. Hindi rin nagtatagal ang mga sundalong ito. Kapag napanatili ng Ukraine ang bitag sa Sversk, mawawala ang plano ng Russia na gawing panimulang punto ang lungsod para sa mga pag-atake sa Kramatorsk. Bangungot para sa Russia ang Sversk at magpapatuloy ito hanggat di nila naaayos ang kahinaan nila sa likod at gilid ng lungsod. Habang humihina ang pag-atake ng Russia sa Donetsk at marami sa kanilang sundalo ang namamatay sa Sversk, nakabuo ang Ukraine ng bagong paraan ng pakikidigma. Noong 2026 yanig ang Ministry of Defense, nagtakda ng bagong target na papatayin at magmomodernisa ang Ukraine para masigurong mas maraming pagkalugi ang Russia. Alamin pa ang lahat ng iyan sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang update tungkol sa tunay na nangyayari sa labanan para sa Donetsk. At salamat, gaya ng dati, sa panonood.